Yan po natin. Ito, mas malupit pa talaga. Binanggit niya na si Maharlika. Marami po ang nagtatanong, kamusta na si dating Pangulo Rodrigo Duterte? Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Sa mga maalala ninyo sa kanya, mga panahon na naging mayor siya, na naging vice mayor siya, na naging congressman siya, at naging president ng ating bansa. Bakit ba pumayat? Dahil unang-una, hirap siya sa kanyang kalagayan. Hindi naman kasi siya marunong. Ano kaya itsura ng Pangulong Duterte ngayon? Kasi bago siya pumunta sa dahig, di ba? Ang payat na niya. Ako nga, nini-imagine ko siguro same na siya. Kasi yung kapatid niya si Sir Bong Duterte, payat yun eh. Fit yun eh. Alam ko, talaga yun, nagpapaka-fit eh. Binabantayan din talaga nung asawa nun yung pagkain nun eh. Fit talaga yun. Siguro ganun na rin ang itsura ngayon ni Pangulong Duterte, yung kapatid niya. Kasi remember, yung isa pa niyang kapatid na babae, payat din eh. Si Pangulong Duterte lang ang may konting build. Eh ngayon daw talagang pumayat na. Si Pangulong Duterte kasi parang big bone eh. Parang sila Baste, sila Pulong, di ba? Ito, tsaka si Mama BP Sara. Gawaing pambahay. Hindi niya magawa yon dahil lahat yon ay ginagawa para sa kanya. Ayan. So ayan, dito nagsimula. So kaya daw pumayat kasi lahat yon ginagawa para sa kanya. Nino? Simula nang siya ay pinanganak. Simula sa nanay niya, papunta sa girlfriend niya, papunta sa asawa niya, papunta sa girlfriend niya balik. Ang linaw-dilaw na po na sinabi. Mula sa girlfriend niya, sa asawa niya, tapos bumalik sa girlfriend. Mamaya may sasabihin ako sa inyong malupit. Abangan ninyo. Nasaan na si Maharlika? Yan na. Si Maharlika, Ito ang banat ni BP Sara Duterte na sarcastic. Kasi si BP Sara Duterte, hindi yan bumabanat ng lalo na sa mga supporter. Simple lang pero rock bumanat yan. Ibig sabihin, hindi ka niyan dederecho lalo na pag supporter ka, isa-sarcastic ka niyan. Pagka medyo irritable na yan sa tao. Meron siyang content sa away ng mga girlfriend no? Di ba? Meron siyang content sa mga away ng girlfriend no? Tanong, sino yung mga girlfriend na yun? Eto, pag-uusapan na natin ng derechuan to. Wag na tayong magpaligoy-ligoy. Ang linaw po kasi. Eto. Yes, ma'am. Sabi ko nga doon sa kasamahan ko, alam mo, talino talaga to si President Duterte. Hindi siya nag-asawa. Ulit. Hindi siya nag-asawa ulit. Sa tingin ninyo, sino mas may alam pagdating kay Pangulong Duterte? Si BP Sara Duterte o si Maharlika? Dito lumalabas talaga kung sino ang sinungaling eh. Patagal ko na kasi sinasabi sa inyo yan eh. Ayaw nyo lang maniwala, akala nyo lang kasi galit ako, bitter ako. Hindi. Alam ko at ayaw nyong maniwala, kita nyo dito nilaglag na siya ng todo. Lahat sila girlfriend. Hindi na nag-asawa si Pangulong Duterte. Lahat sila girlfriend. Tanungin ko kayo, kung girlfriend lahat sila, sino ang kasama ni Pangulong Duterte? Marami kasi nagmamagaling dyan eh. Sasabihin, di ba si Ma'am Hanilet? Ulitin natin. Para maintindihan nyo. Sa kasamahan ko, sabi ko, alam mo, talino talaga to si President Duterte. Hindi siya nag-asawa. Ulit. Nung sila ay naghiwalay ng nanay ko, hindi na siya nag-asawa ulit. And therefore, ngayon, wala sa kanila ang makapagsabi na siya ang pwedeng pagmamay-ari kay
dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil lahat sila ay pare-parehong girlfriend lang. Eto, this is a secret na alam naman ng lahat ng taga Davao. Kaya lang, dahil sa kadaldalan nito ni Maharlika, nabunyag tuloy. Diretso na natin. Ito na kasi, sinabi naman na ni VP Sara Duterte. Hindi ko na kailangang itago. At baka sabihin niyo hindi na dapat pinag-uusapan yan. Hindi pa pwede. Kasi nga, si VP Sara Duterte na mismo nag-open. Si Baste na mismo nag-open. At saka si itong ating Vice President. Ibig sabihin, wala eh. Dahil sa ginawa ni Maharlika, everyone must know their position. Inilagay niya sa posisyon yung ibinubunyag ni Maharlika. Kasi ganito yan. You want the truth and nothing but the truth, I will tell you now. Matagal nang may problema yan. Matagal nang sinubukan na mag-move on. Alam naman natin na si Ma'am Elizabeth, na nanay ni VP Sara, ni Baste at ni Pulong, ay kasal. Ngunit nag-annulled. Nag-annulled dyan, ibig sabihin na wala na. Single na si Pangulong Duterte. Nagjowa siya. Nandyan si Hanilet, nagkaanak din siya. Na si Kitty. Yung ibang jowa, hindi siya nagkaanak. Ano difference? May anak siya kay Ma'am Hanilet. Hindi ko binababa si Ma'am Hanilet dito Dahil again, sabi nga ni Baste, lahat sila pantay-pantay including my mom. Pero yung sasabihin mo na ibubunyag mo lahat, sisiraan mo yung mga taong nakapaligid, awayan yan ng girlfriend. Sino nagsabi? Ako ba? Hindi. Si VP Sara Duterte. Ayan, sinabi niya. Ayan. Niya, nasaan na si Maharlika? Ito si Maharlika. Ano yung sinabi ni Maharlika? Ano yung kinontent? Si VP Sara na nagsabi. Meron siyang content sa away ng mga girlfriend no? Kasi yan yung tinatago noon pa. May awayan talaga ang mga girlfriend. Lintik itong daldal ni Maharlika na broadcast tuloy. Yes, may awayan. Alam nyo kung bakit itinatago ito, kung bakit hindi siya pinag-uusapan, kung bakit tabu, although alam naman ng mga taga-Davao yan, kasi may tatamaan. Sino? Si Kitty. Nung nagsalita na si Kitty, kita ninyo? Naawa ako doon sa bata eh. Kasi hindi na dapat siyang pinag-uusapan. Kasi involved yung nanay niya. Ikaw, may mga ganito kasi yan eh. May mga pagkakataon na yung mga anak hindi pa tanggap o hindi pa siya hindi tatanggap eh. Yung tanggap na pero nasasaktan pa. Kasi nanay niya yun eh. Understandable yun. So sa madaling salita, diretsuin na natin Yung nanay ni VP Sara Duterte, si Ma'am Elizabeth at lahat ng girlfriend, yung mga girlfriend nag-aaway. Sino yung mga girlfriend? Si Hanilet, si Ma'am Jazz, at yung iba pa. Nag-aaway. Ako ba nagsabi? Hindi. Si VP Sara Duterte. At matagal na yan. Matagal na. Bakit kaya sa tingin nyo nag-aaway? Kasi nagseselosan. Ako ba nagsabi? Hindi. Si VP Sara. So anong ibig sabihin? Pag may awayan, may siraan. Pag may siraan, magulo. Pero tumahimik po silang lahat dahil alam naman natin, public si Pangulong Duterte.
lahat sila nanahimik. Kaya nga pansinin ninyo, alam ng lahat ng tao ito sa Davao. May alitan even with the family of Ma'am Elizabeth, kasama sila VP Sara Duterte, at syempre, yung mga girlfriend, ang hirap tanggapin nun. Kaya nga sabi ko sa inyo, this is a family matter na hindi dapat kinalkal ni Maharlika. Kinalkal niya, wala tayong magagawa kung hindi, let's fix it. And to be able to fix this, kailangan natin matanggal yung nagkalat. And that's you, Maharlika. You better shut up. Si Basti na nagsabi, stop it. You better shut up. Kinalkal mo ang hindi dapat kalkalin. Magkaaway talaga sila. Alam nyo, kaya nga may kwento-kwento, di ba? Although may nagsabi rin sa akin na nagkapatawaran na. Kaya nga dati pa, matagal na po ito. This is a secret. Open secret po ito sa Davao. Kaya nga, di ba, pati si Bongo nadadamay. Kasi parang ang dating, kinukonsinti daw ni Bongo yung mga babae ni Pangulong Duterte. Kaya nga, di ba, there was a time, and I know this for a fact. At alam din yan ng mga taga Davao. Parang awa nyo na. Putang ina nyo kasi ang dadaldal nyo eh. Pero, nagkaayusan na daw sila. Even the sliding of Senator Bongo to run as a vice president, it is because ayaw niya na magkaroon ng friction with VP Sara Duterte. Iniingatan ni Senator Bongo yun. As much as possible. Kasi nga, alam naman natin na alam din ng iba na may problema noon. So, what happened? Nagkapatawaran, nag-move on. Okay, let's be civil to one another. Yung mga involved, naging civil. Kaya nga, pansinin nyo, hindi nagsasama si VP Sara Duterte at si Ma'am Hanilet. Pero si VP Sara Duterte at si Kitty nagsasama. Kaya nga, pag tinatanong si Ma'am VP Sara Duterte sa dahig, ano sinasabi niya? Wala naman silang problemang mga anak. Si BP at saka sila Kitty, wala silang problema. Pero, syempre si Ma'am Hanilet, may konting, alam mo yun, hindi naman nagbabangayan, pero, civil lang. Huwag na natin itong pag-usapan. Huwag na natin itong, let's just move on. Tanggapin na lang natin na sabi ni Basti, si PRRD ay Hokage. Si Basti na nagsabi, ha? Move on na tayo dyan. Lahat sila may contribution. Lahat silang girlfriend, including ang nanay ko, pantay-pantay, lahat sila may contribution. So, itigil na yung pang-aaway, pag-uungkat. Ang ginawa ni Maharlika, ito ang masamang ginawa ni Maharlika. Ha? Anong ginawa niya? Yung nag-move on na, yung isinasantabi na, yung ganyang problema, hinukay niya. Hinukay niya at isinabog niya sa tao. Oo, may awayan. Hindi mo ba nakita? May awayan. Kaya nga may mga nagkikwento, di umano. Sabi nila, allegedly, inuutusan lang daw ni Ma'am Hanilet. Yun ang kwento nung iba. Akin, ganito lang yan. Respetuhin natin si Ma'am Hanilet. Respetuhin natin si Ma'am dahil sabi nga ni Baste, lahat sila tumulong, lahat sila pantay-pantay, lahat sila may kontribusyon sa tatay ko. Walang mababa sa kanila. Ngayon, kung sakaling totoo yung sinasabi nung iba, Maharlika, hindi ka na dapat sumausaw. Tumanggi ka na sana.
Ngayon, kung hindi totoo yun, well, that's good. Again, ako, wala po akong opinion dyan, ha? Hindi ko po alam kasi nga, yung nagsabi sa akin, wala rin namang pinakitang ebidensya, so why would I believe? Again, I'm a person na hindi gullible. Ako ang taong hindi gullible kahit ang nagsabi pa kaibigan ko. And then, walang biro ito, ha? Sabi ko sa inyo, kahit sa grupo ko, Banateros, pag merong bali-balita, unang tanong ko, asan yung ebidensya nung kinikwento mo? Pag wala, chismis yan. Dinediretso ko sila ng ganun. Kasi nga, I hate chismis. I'm a victim of chismis. Sobra. Sa grupo ko, biktima ako ng chismis. Mula pa noon. Sumira sa grupo ko, chismis. Hindi, walang biro ito ha. Kaya nga sabi ko sa inyo, galit na galit ako sa chismis eh. Maniwala kayo sa akin, mainit ang ulo ko. Yung isa sa mga tao ko noon na sinibak ko, na adik, ang bait-bait sa akin. Pero chinichismis ako ng kung ano-ano. Sinisiraan ako, hindi niya alam. Yung mga kinikwentuhan niya, kinikwento sa akin. Siguro akala nila, tanga ako. Hindi, kasi alam mo yun, akala nila, tanga ako. Tama, mali. Di ba? Akala nila, Banat Bay, sigurado ka ba sa nagkikwento sa'yo na talagang sinisiraan ka nitong tao mo? Ano akala niya sa akin, tanga? Naghanap ako ng ebidensya. Gumawa ako ng ebidensya. Na-record ko. Ang hindi nila alam, may CCTV. Kasi nga, hindi ako basta-basta, porket kinuwento sa akin nung close sa akin, maniniwala na ako? Hindi ako tanga. Hahanap ako ng ebidensya. Ano ibig ko sabihin? Kahit po yung grupo kong Banateros ngayon pag may kinuwento sa akin, hindi ko pinaniniwalaan hanggang walang pinapakitang ebidensya. At yung ebidensya na yun, titimbangin ko yun. So yung nagsabi sa akin na inutusan daw ni Ma'am Hanilet si Maharlika para siraan si Jazz. It seems true. Di ba? It seems true. Bakit? Kasi sabi nga mismo ni VP Sara Duterte, ang mga girlfriend, including Hanilet, nagsisiraan. Tama, mali. But, again, babalik ako sa sinabi ko, I need evidence for me to believe. Until makakita ako na merong video na inuutusan ni Ma'am Hanilet si Maharlika, dun lang ako maniniwala. Kung wala, chismis lang din yan. Pare-pareho lang chismis yan. Whether kung anong panig yan. Kaya nga sabi ko sa inyo ang Banateros maaasahan ninyo, hindi kami mahilig sa chismis. Pinagbabawal ko ang chismis sa grupo namin. Pag may chismis, re-reject namin yan. Dapat yung totoo, yung may ebidensya. Ngayon, anong punto ko dito? Whether inutusan o hindi inutusan ni Hanilet, wala na akong pakialam doon. Ang akin, yung ebidensya na dumadaldal si Maharlika at dahil doon nabubunyag tuloy yung awayan sa pamilya na hindi dapat sinasawsawan ng kahit sino mang tao. Yung ang pamilya, gusto nyo bang mag-away-away pa yung mga anak? Sino nasasaktan dyan? Baka sabihin ninyo, hindi, mga matatanda naman na sila. Hindi. Family matter yan. Ang ganda nga, di ba, na sinabi ni VP Sara Duterte, nagkasundo na sila, hindi nagkasundo, nagbabanding na sila ni Kitty. Alam mo yun, may banding na Kasi importante yan. Alam ko yan. Based also in my experience. Ayoko na lang i-detail, pero hindi ako stranger sa ganyang problema sa pamilya. Kaya nga ang sinasabi ko, hindi dapat sausawan kasi maganda na yung samahan ng mga anak.
Yun kasi importante more than anything else. Kung hindi man magkasundo yung mga jowa, ang importante yung mga anak. Ano sila, yung bonding nila maganda. Kasi yun naman ang importante. Kasi yan ang mahirap eh. Tandaan ninyo, yan ang mahirap. Kaya nagkakagulo-gulo ang bayan natin. Ito walang biro ito ha. It's because of family. Kaya ako gustong-gusto ko talaga yung CCF dahil ang focus ni Pastor Peter Tanchi, family. The smallest unit in our country is the family. If the family, every family in this country will be fixed, the values will be fixed, the entire country will be fixed. Alam nyo kung bakit ganito ang laki ng problema ng bansa natin? Kasi bawat pamilya sira. And we can see that. Pumunta kayo at panoorin nyo mga Gen X. Itong generation na to. You want to know kung gaano kasira? 500% umangat ang HIV case sa Pilipinas. Tayo lang, the only country na umangat ng ganong kalaki. The rest bumababa. Bakit umaangat? Ito hindi to kwento ko. Panawagan na nga ito ng DOH eh. Magdeklara na tayo ng emergency dito sa HIV. Panawagan na. Bakit? Ano mga sinasabi? Kabataan. Bakit? Because they're trying to explore. At ito, again wala po itong pagdi-discriminate. Wala po itong pagdi-discriminate ha. Ito'y based on facts na pinirisinta ng DOH. Alam nyo kung saan? Doon sa mga nag-i-explore ng same-sex. Sabihin na natin mga LGBT. DOH po nagsabi niyan. Ito po'y based on data. Bakit? You know why? The first problem started sa family. I know. Because I have a kaklase ko nun na involved in a ministry na dating LGBTQ and involved sa ministry. And yun ang kwento niya, ang lahat ng dahilan kung bakit nagiging gano'n ang problema started with the family. Rebellion o di kaya na abuse. Bakit? Isipin mo, bakit ganong katindi, problema yan. Sa pamilya, nagsisimula ang problema. Kaya ganun na gusto nga tawaging pandemic na yung sa HIV. Kaya ganun yun. Dahil sa pamilyang sabog, sa pamilyang literal and literal and pwede rin hindi. Sabog in a sense, magkaaway, magulo pamilya. Di ba? Kaya ganyan. So basic yan mga kababayan. Basic po ito. Huwag natin pakialaman ang pamilya ng may pamilya. Inayos ng mga Duterte yan so that they would be civil and move on sa kanilang buhay. Diba? Para makapag-move on sila, kailangan nila maging civil at magkasundo-sundo. Pero, because of this one lady named Maharlika, naungkat, nababoy, umapoy, na-trigger, ang muling sinubukan ng i-move on. So Maharlika, parang awa mo na. Banatan mo na ang lahat. Ako, ko sa'yo, pareho tayong anti-Amy tayo. Pareho tayong anti-Marcos to the core. Hindi nga namin binoto yun eh. Oh, nakita nyo naman, di ba? O, kita mo naman siguro ito. Talagang no to Marcos kami, no to Amy din. Di ba? Wala, hindi ko kakampihan si Joey. Hindi ko kakampihan yung mga nag-Amy. Pero parang awa mo na.
Parang awa mo na, I'm begging you. Ako, nagmamakaawa na sa'yo. Walang halong yabang, walang halong ego. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Tigilan mo na ang pang-ungkat sa awayan ng mga jowa ni Pangulong Duterte. Kaya nagsalita na itong mga anak eh. Tuwan-tuwa pa kayo na parang kinakampihan ni Kitty. Si Maharlika. Diyan mo makikita kung anong klaseng tao ka. So, yung mga tuwang-tuwa dyan na kinampihan kasi yung status ni Kitty na sinasabi niyong kinampihan si Maharlika even if wala namang pinapangalanan, tuwan-tuwa kayo, may tawag sa inyo. Alam mo kung ano? Yung mga nagrarambulan? Yung hawakan mo nga sa tenga? O ayan o, hinawakan sa tenga o. O ano, ikaw ano, pitikin mo nga itlog? O, yan o, pinitik yung itlog o. O. Ganyan kayo. Ganyan kayo. Nakakatuwa ba yan? Yung totoo. Nakakatuwa yan? Nag-aaway? Sa tingin ninyo, anong mararamdaman ni Pangulong Duterte? Sandali, nung pumasok ako magkakasundo kayo ah. Paglabas ko magkakaaway na kayo mga jowa ko. Bakit? Hindi, ito, mga kababayan, walang biro ito. Sabi ko nga sa inyo eh, I do not want to brag, but I have to say this. Isang beses na siguro nakasama ni Marley kasi Pangulong Duterte. Isang beses lang niya siguro nakasama itong mga ito, nagpuputak na siya. Sabi ko nga sa inyo noon, madalas ko makasama yung mga yan, pati yung mga tinatawag nilang girlfriend. Kaibigan pa nga ni mo kayo mga yan eh. And civil sila sa isa't isa. Idol! Hindi, di ba? I mean, ewan ko kung paano ginawa ni Pangulong Duterte yun. Pero civil sila sa isa't isa, tanggap nila sa isa't isa na lahat tayo jowa, lahat tayo girlfriend. Nagigets nyo ba? Pero ito bigla na lang papasok sa eksena, kakarating mo lang, dati kang anti-Duterte, kakapasok mo lang. Di ba? Tapos bigla kang hihirit dyan na, ito na, nagkakagulo. May expose ako dito. Palangpalengke na. Tapos kayo maniniwala naman. Hindi, kasi totoo din naman. Meron kasing status dyan na obserbahan ninyo, may nagpapaapoy. Mga troll. Hindi ko alam. Sabi kasi na iba, troll daw ni Maharlika. Ako hindi. Sa tingin ko hindi. Sa tingin ko I don't think so. Sa tingin ko, troll ng mga ng mga pulahan to tsaka mga NPA. Sila may troll eh. Sila talagang merong makinarya. Tapos ang ginagawa nila, sulsulan ninyo. So, pag may away, sulsulan ninyo. Pag may nagpapatahimik, sulsulan ninyo. Sabihin ninyo, hindi, tama nga ang ginagawa ni Maharlika kasi na-expose. Ganyan eh, di ba? Ang dami kong nakikita sa comment na ganyan. Naka-lock profile, may ribbon, na to pretend na they are for PRRD. Tapos walang mga friends. Ano to? Malungkot kang buhay nyo? Wala kayong friends? Gusto nyo? Bigyan ko kayo kasi hindi na magkasya yung friends ko eh. Hindi na ako maka-accept. Nagagalit na yung mga totoong friends ko. Manot Bay, bakit di mo kami ma-accept? Totoo mo kaming friends. Yung iba dyan, di mo naman friend. Yung mga ganun-ganun pa sila. Diba? So sa tingin ko, may troll farm talaga na nakatutok dito sa awayan at pinapaapoy pa. Sana lang, pakiusap ko doon sa mga legit, tunay na Duterte supporter hindi yung mga wala lang magawa sa buhay. Kasi totoo naman seryoso, may mga OFW na wala lang magawa sa buhay, gusto lang ng chismisan. Ano na balita, Banat Bay? Nag-aaway na ba sila? Ganito. May mga ganyan talaga. Sabi ko sa inyo, marami ako namimit na ganyan eh. Alam mo ba, gusto ko yung banat ni kasi may chismis daw siya, si ganito. Si ganito. Ang dami ko namimit niya, lalo na sa Japan. Siyempre sa Japan,
usong-usong chismisan. Hindi totoo, di ba? Ay, aminin nyo mga taga-Japan. Pastime yan. Pero marami naman akong kilala dyan na umiiwas sa chismis. Pag nagsisimula na magchismisan, umiiwas na. Umaalis na. Ayaw na nga. Minsan, yun dito, walang biro to. Meron akong kakilangang kaibigan dyan. Hi, ma'am. Gusto mo pakalanan kita? Di na lang. Mabait yan eh. Talagang supporter natin yan. Di ba? Ano niya? Ayaw niya magkaroon ng mga ayaw niya magkaroon ng mga Filipino friends. Kasi pagchichismisan lang. Kasi siya may asawang Hapon, pero bata yung Hapon, ang pogi nga nung Hapon eh. Sobrang pogi. Yummy, tangos ng ilong. Bakla. Totoo po, pogi yung ano niya, yung ano. Alam mo yun, ayaw niya makipagkaibigan sa mga Pilipino kasi walang ginawang Pilipino kung hindi nasa Starbucks, hindi para magkape, para magchismisan. Diba? Hindi ko alam bakit pastime natin yan. Ano mo yun? Banat bay, kita naman tayo, kwentuhan tayo. Tapos pag nagkwentuhan kayo, chismisan lang naman pinagkikwentuhan nyo. Kaya, hindi totoo tanongin nyo si Boss Dada. Kaya hindi naman sa umiiwas, kaya ako medyo aloof ako eh. Kasi ayoko naman kasing barahin. Di ba, kunwari, nag-meet kayo ng ilang supporter, tapos nagchismisan? Pwede ba? Lumayas lang kayo dito. Kasi talaga pumapantig ang tenga ko pag nakakarinig ako ng chismis. Doon lang tayo sa facts. Di ba? Huwag na natin pag-usapan yung chismis. Ano bang balita dito? Tungkol dito? Mga ganun-ganun. Kulang na lang bumula ang bibig. Kaya talagang umiiwas ako kasi ayoko ng chismisan. Mga kababayan, parang awa na natin. Pati ba naman si Pangulong Duterte? Biktima ng chismisan natin? Yung pamilya niya, gusto niyo pag-chismisan? Ganyan na ba kayo? Akala ko ba mahal niyo si Pangulong Duterte? Ako kaya? Pag-chismisan ko yung mga jowa niyong nangangalun niya sa inyo, na hindi niyo naman alam, akala niyo faithful na iniwan niyo sa Pilipinas. Pero sa totoo lang, kinakangkang na yung kaibigan mo. Gusto mo? I-broadcast ko yun? Ilabas ko sa social media? Oy! Yung asawa ni ganito! Iniwan sa Pilipinas, nagkakangkangan sila gabi-gabi. Habang kinukuha nila ang pera nung OFW nagtatrabaho dyan sa Middle East. Hirap na hirap. Minsan nagpapatira na nga sa mga Arabo. Kaya hindi mo rin masisi yung asawa nila. Tumitira rin ang iba. Amoy Arabo nga lang. Tama, mali. Kasi bo-broadcast mo ngayon dito yon. Akala mo naman party ka ng pamilya. Gusto mo yon? Gusto mo yon? Tapos sasabihin mo, concern lang ako. Shit, concern ka talaga? Concern? Utang inang yan, concern na yan. Kulang na lang, ilabas mo yung picture na sinasabi mo. Abay, gago pala talaga eh. So please lang, nagsalita na po. Parang awa. Stop it na. Maharlika, stop it na. Hindi ka na wala na akong problema sa'yo eh. Gusto mo gawin mo yung buhay mo, bahala ka. Pero please lang naman, wag naman tong pamilya ni Pangulong Duterte. Nagmamakaawa. Kung gusto mo, pag pumunta ako dyan sa dahig, luluhod pa ako sa'yo. Tigilan mo na please. Ungkatin ang awayan ng mga jowa. Kasi baka kung saan mapunta yan, nakakasakit na sa mga anak. Na nagsasalita na yung mga anak eh. Sa tingin mo, happy sila? Si Marlica, pinag-aawayan nila yung mga jowa. Yung nanay namin, tsaka yung... Gusto mo ganun? Tuwan-tuwa sila sa'yo, sa tingin mo? Marlica, salamat. Binubulgar mo na yung tatay namin. Ganon? Sige na, Marlica, happy ka? Happy ka? Proud ka ba ganyan? Proud ka na ganyan ng accomplishment mo sa buhay mo? Please lang po, ha? Ako wala akong galit sa'yo. Deep in my heart, God knows.
Ako, pinatawad ko na yung lahat ng kasinungalingan mo noon sa akin. Okay na ako doon. Sanay naman na ako sa kasinungalingan eh. Ay, di ba, sabi nga, may anak daw ako. Anak ng wewe. Hindi, yung isang tanso na may pinangalanan pa siya. Ting nag-aasara kami ng Banateros, pinapaalala nila sa akin. Sabi ko, sino ba yun? Biglang may anak ako. Hindi po ako magkakaanak. Trans po ako, pinaputol ko na po ito. Na po ito, hindi na po ito Anyway, so yun po. Sana lang po Maharlika, ito'y wala po akong masamang tinapay na sa inyo. Wala po akong gustong ipaano dito. Again hindi ko po wala po ako sinasabing hindi totoo yung sinasabi ni Maharlika. Hindi ko rin po sinasabing totoo yung sinasabi nila kung sino man sa kabilang kakampo. Wala akong hindi ko nga pinanonood eh. Wala ako I'm not here to debunk kung ano man yung sinasabi nila because I'm not watching and I do not know. What I'm saying here, yung sentimento ng taong bayan. Hindi ng taong bayan, ng mga Duterte supporter at sentimento ng mga anak through their speeches and their caption and their post na stop it na. Please, yun lang naman po. Maraming salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.